Na-miss ko po kayo last Sunday. At salamat kay Brother Alan sa pagkuha po sa aking load o pangangaral last Sunday. Alam ko po na-miss nyo na siya. At Sunday morning, hindi po ako nangaral sa Dipolog. Nakinig lang po ako ng preaching. Ginawa nila ako ng Sunday afternoon activity para mag-preach lang. Kaya yun lang po yung ginawa ko doon for almost a week. Sa simpleng usapan, tambay. Kaya yung Sunday afternoon, doon pa lang yung load na naka-assign para sa akin. At ako ay inasahan na mangangaral po sa mga kapatiran sa Tipolog. Hindi ako sa umaga dahil nakaset po yun kay Pastor Lito. Kaya nung Sunday, apat kaming pastor doon sa church. Kaya gano'n kami karami. But anyway, maya ko po ikukwento ang ibang detalye ng pagpunta namin sa Dipolog. Kapag kami naglalakbay sa pinaka-ayokong mangyari ay magkaroon po ng delay sa flight. At naranasan ko nang ma-delay sa flight. Ang flight namin ay 6 o'clock. Tapos pinalipad kami ng 11 p.m. Tapos babiyahe kami, uwi pa ako ng Pangasinan at naranasan ko na nakauwi ako ng 6 a.m. Okay, kaya gising ako ng 5 a.m. Nakarating ako sa mga Tarem ng 6 a.m. kinabukasan. Pero okay na sa akin yun, kaya sabihin sa akin, delay kayo ng isang araw. Isa po pinakamahirap dahil walang kama sa airport. It's simply mga upuan ang nakalagay. Nais ko pong samahan niyo ako sa ating patuloy na pag-aaral sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 24 verse 1. Acts 24 verse 1. And after 5 days, the high priest Ananias came down with some elders and a spokesman, one Tertullus. They laid before the governor their case against Paul. And when he had been summoned, Tertullus began to accuse him, saying, "Since through you we enjoy much peace, and since by your foresight, most excellent Felix, reforms are being made for this nation. In every way and everywhere we accept this with all gratitude. But to detain you no further, I beg you, in your kindness to hear us briefly. For we have found this man a plague, one who stirs up riots among all the Jews throughout the world, and is a ringleader of the sect of the Nazarenes. He even tried to profane the temple, but we seized him. By examining him yourself, you will be able to find out from him about everything of which we accuse him." The Jews also joined in the charge, affirming that all these things were so. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay lumalapit at humihingi ng tulong at gabay para sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Hiling namin na patuloy kaming tulungan at bigyan po ng talino as we go deep sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Nais pong ipabatid sa inyo ng mga kapatiran sa Tipolog ang kanila pong pagpati. Sa ating pong pag-aaral ng aklat po ng mga gawa, pausog tayo ng pausog. At papalapit po tayo ng papalapit sa Roma. Kung titingnan niyo po yung mapa po ninyo, si Pablo ay
galing sa kanyang pag-usap sa mga taga-Epeso, but hindi po sila mismo sa lugar ng Epeso. Tapos naglakbay siya sa Jerusalem at sabi niya, I must go through Jerusalem, at pumunta po siya ng Jerusalem. Alam niya kung ano mangyayari. But not the much details na kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero ang sasigurado, huhulihin siya at parurusahan ng mga Hudyo. Jerusalem, tapos babalik po siya malapit sa dagat at tinahatid po siya ni Lysias na tribune sa lugar po ng Jerusalem at siya ngayon ay sa lugar na ng Caesarea. Pag-usapan po natin, Paul's trial before Felix. Paul's trial before Felix. Tatapusin ko po ang buong chapter 24. Ang verse 1 hanggang verse 9, the prosecution. Verse 1 to 9 is the prosecution. Ang verse 10 to 21, the defense. Ang verse 22 to verse 27, the judgment or verdict. The prosecution, verse 1 to 9, the defense in verse 10 to 21, and then 22 to 27, the judgment or verdict. Ano na nangyari? Chapter 23, balikan natin yung konting istorya. Si Apostol Pablo ay hinuli at iniligtas ng tribune. That's in 22. Tapos sumusad po yung kwento. Nagkaroon ng plano na si Apostol Pablo ay papatayin kung siya ay maglalakbay patungo sa lugar kung nasaan ang Sanhedrin. Nalaman ito ng pamangkin ni Apostol Pablo at sinabi sa tribune, at ang ginawa ng tribune is ihahatid si Apostol Pablo sa Caesarea kay Governor Felix. At hindi natapos doon at hindi natuloy ang pakikipag-usap ni Governor Felix kay Apostol Pablo. Chapter 24 ay nakalaan para ilinagay at sineparate o hiniwalay ni Dr. Lucas ang kwento patungkol dito. Siguro meron pa mga detalye hindi na natin alam. Minsan pag binabasa natin ang mga istorya ng Biblia, Pastor, mabilis. Siguro. Pero sa kasaysayan nito, mga kapatid, umaabot na po ito ng 18 days. Pero mabilis pa rin. Ang pagpunta niya sa Jerusalem at pagkapunta niya dito at makikipag-usap siya kay Governor Felix, mga kapatid, is about 18 days na nakakalipas. Pagkatapos noon, 2 years na yung susunod. Okay? After chapter 24, yung susunod will be 2 years. Ganun po yung pagitan. Minsan sabihin, Pastor, madali lang ang kasaysayan, madali lang ang kwento ni Apostol Pablo. Siguro, pero kung tayo ang nasa lugar ni Apostol Pablo, lagi ka nasa bingit ng kamatayan. Katulad nito, no, yung Pastor, nakakatulog pa kaya si Apostol Pablo ng mahimbing? Hindi natin alam. We could ask him when we see in heaven. Merong plano lagi na siya ay papatay. Merong mga pagkikipag-usap, merong pagkikipaghatulan. Katulad dito, hahatulan siya ulit, and this time, hindi na sa tribune. Wala silang nasolusyon o nabigyan na solusyon sa tribune kay Claudius Lysias. Wala silang nakuhang sagot o wala siyang naayos. Nagkagulo sila dahil sinabi ni Apostol Pablo ang patungkol sa kanyang tinatayuan sa pananampalataya. And the best way to do it is bring it to Governor Felix. Siya na magdesisyon para mas mataas na yung antas ng paghatol. Para sa Pilipinas, meron tayong pagka nag-away sa barangay, ang unang-unang judge ay ang barangay council together, barangay kapitan. Ano po? Sila yung unang-unang magdesisyon. Pag hindi naayos yan, you go to a municipal level. Pag hindi pa rin, you move on a court. Pag hindi pa rin naayos doon, aabot tayo sa regional trial court.
Pag hindi, and then darating ka na sa Supreme Court. At kapag Supreme Court na yung humatol, it's final judgment. Wala nang balikan yun. Pag sinabi ng Supreme Court, guilty, tapos na po yon. Kasi wala ka nang pupuntahan na mas mataas. Pag sinabi niyang not guilty, hindi mo na pwedeng kasuhan ulit yon. Unless otherwise, yung higher court ay binababa yung case. Pag sinabi ng Supreme Court, balik niyo yan sa regional trial court. Pag binalik po doon, pwede pong i-discuss ulit. Pero pag decision na ng Supreme Court, that's final. Dito, si Claudius Lysias, may malaki kasi siyang problema. Ano yung problema niya? Ang problema niya, ang inaakusahan isang Romano. Kapag pinag-uusapan natin yung level ng kalagayan nila sa buhay, sa pagka-Romano, mas mataas ang pagka-Romano ni Apostol Pablo kaysa kay Claudius Lysias. Dahil si Claudius Lysias ay nagbayad. Si Apostol Pablo was born as a Roman citizen. Malamang-lamang, ang magulang ni Apostol Pablo ay Roman citizen kahit na sila ay mga Hudyo at yung citizenship nila can be na ganun o nag-change sila o yung mas matanda sa kanila nag-change na po ng citizenship. Ngayon, makakaligtas na si Claudius Lysias sa paghatol. Ipapasa niya sa mas mataas, Governor Felix. Ano yung kwento? Ano na yung nangyari? Ito na po yung pagdating nila at ang prosecution. Sabi sa verse 1, and after 5 days, the high priest came down with some elders, not all the elders, but some of the Sanhedrin and a spokesman. Diyan sa linya po ng spokesman, diyan po nanggaling ang salitang rhetoric. And then, ang pangalan ng spokesman nila ay si Tertullius. Mayroon bang kakaiba para sa issue? And this time, mga kapatid, ayon sa pag-analyze ng mga linya nito, si Tertullius, malamang-lamang daw ay isang Roman lawyer. Hindi natin alam ang kanyang citizenship, but familiar siya sa batas ng mga Romano. Kaya isinama siya dahil haharap sila kay Governor Felix dahil si Felix o si Governor Felix ang hahatol po sa kanila. Intindihan po natin, mamaya maintindihan po natin yung separation niya na pastor, si Tertullius ba ay posibleng hindi Hudyo? Posible. Tingnan niyo po yung verse 9. Sabihin ko na nga, verse 9. The Jews also joined in charge affirming that all these things were so. Yung sinabi po ni Tertullius kay Governor Felix, tapos nag-agree yung mga Hudyo, that is in verse 9. Ibig sabihin, Tertullius malamang-lamang ay hindi Hudyo, siya ay lawyer nila. Ngayon, itong mga Hudyo na nag-agree ay si Ananias na high priest at yung ibang mga elders na nagsampa ng kaso kay Apostol Pablo. Naintindihan po natin, nasasakyan niyo ako? Si Tertullius ay malamang-lamang hindi po yan isang Hudyo. Ang pinakamalaking porsyento niyan, siya ay isang lawyer. Okay? Bakit kaya sila nagsama ng lawyer? Malalaman po natin yung some details why they need a lawyer. Hindi sila umubra kay Claudius Lysias, baka sakali magsasama na sila na magaling magsalita sa batas. Ito yung kwento. They laid before the governor, nasa verse 1 pa rin po ako, they laid before the governor their case against Paul. Last time nagkagulo yan, di ba? Naalala ninyo? Ano yung nagkagulo? Sinabi ni Apostol Pablo, ako ay isang Pariseo. Nagkagulo yung dalawang grupo dahil ang Sanhedrin, kalahati sa kanila ay Saduseo, kalahati ay mga Pariseo. We don't think of equal, but some portion sa kanila ay Saduseo, yung isa ay Pariseo. Kakampi sila ni Apostol Pablo sa resurrection. Dahil ang mga Saduseo hindi naniniwala sa resurrection. Ang akala ng iba, pag napatay tayo, patay na lang tayo dito. Kaya nga meron lahat ang lapida natin ay may nakasulat,
di pala sa atin. Mga lapidan ng mga namatay, may nakasulat, rest in peace. Dahil alam natin, pag yung tao namatay, mamamayapa na siya. At kapag nakita nyo, alam niyo ba yun, pagka mayroong namatay na tao, may sakit o may cancer, he's in pain o she's in pain, ang sasabihin ng mga tao ngayon, wala nang sakit, kasama mo na ang iyong kamag-anak. Sana nga ganun. Paano kung hindi ka napunta sa piling ng Diyos? You'll be in hell and be in torture for eternity. Alam niyo yun, yung difficulty ng bagay na yon. Kaya ito na, magsasabi na sila ng kaso. Ayon sa verse 2, and when he had been summoned, that's Tertullus, began to accuse him, saying, ito na po yung kwento nito. Maganda maintindihan po natin, ano. And this time, brethren, mga kapatid, si Apostol Pablo ay sasagot na sa kaso. Nung last time, kinasuhan siya, ang sinagot niya, gospel. And this time, sasagot siya with the gospel. Hindi sa simple sasagot, hindi ganyan. Sasagot siya with the gospel, with the Jewish belief from the Old Testament, and then he'll still present the gospel. Kakaiba siya, ano? He don't simply defend himself o paglalaban ng kanyang sarili. Hindi niya kinakalimutan kung ano yung ginagawa niya doon. The gospel is first. Ito po yung sasabihin. Since through you we enjoy much peace. Ang galing ng issue, di ba? Anong issue? Una kasi, dati magkaroon ng riot. Sino yung pasimula? Yung Hudyo galing sa ibang bansa, pumunta sa Jerusalem, tapos nakita niya si Apostol Pablo nandoon. And then nagkasimula sila ng gulo. Sabi si Apostol Pablo ang pinagmumulan ng gulo. O pinagmulan ng gulo sa ibang bahagi ng bansa, maliban dito sa Jerusalem. Ngayon, ito yung sinabi ng lawyer. Sabi niya, since true, si Governor Felix ay isang gobernador na napakagaling at nagkaroon daw sila ng kapayapaan, that is in Israel. Jerusalem per se and Caesarea ang kanyang opisina. Sinasabi ng lawyer, magaling yung lawyer, sabi niya, dahil sa inyo nagkaroon kami o nakakatamasa kami ng kapayapaan. Ang galing And since by your foresight, most excellent Felix, reforms are being made for this nation. Ang galing mga kapatid ng pananalita niya, talagang nililipap niyang gobernador. Una, ginamit niya yung siya ang dahilan bakit may kapayapaan. Ikalawa, meron siyang pananaw at mas malayong pananaw para ikauunlad ng bayan at mananatili ang kapayapaan sa sinasakupan niyang lugar sa Caesarea and Jerusalem or Judea. Di ba ang galing? Kung ikaw yung governor, natutuwa ka na dyan, bawa ang galing. Tapos gagamitan pa niya ng isang magandang salita. Most excellent Felix. Hindi po karaniwang ginagamit yan para sa kanila. It's terminology that is above them. Pagka sinabi mo po yan sa isang gobernador, terminolohiya na ginagamit para sa mas mataas na ranggo. Pero magaling si Tertullus. Most excellent Felix. Ang galing Tapos sabi niya, reforms are being made for this nation. In every way and everywhere we accept this with all gratitude. Okay, nakikisama si Tertullus sa kanyang mga kasama. At sinasabi kay Governor, you're one of the best we have. A peaceful man and a man with a long foresight para sa ikauunlad ng kanilang bayan. And we were grateful for that. Verse 4 will the accusation. But to detain you no further, I beg you in your kindness to hear us briefly. Okay? Ayaw ka na namin abalahin. Kaya pakinggan mo, konti lang ito. Ganito kahalaga na may lawyers sila. Kasi kapag yan, hindi ko alam kung ang naiisip nila mga kapatid,
baka magsalita ulit si Pablo about resurrection, magkagulo sila. Maganda na meron silang representative. Maintindihan niyo po bakit pag panahon ng kasuhan, mahalaga na meron kang representative o lawyer para hindi siya madulas katulad natin. We tend, kung ikaw yung kinakasuhan, of your emotion, makapagsabi ka na ng hindi ayon sa linya. Kaya minsan nakakatawa yung mga politicians kapag hindi nila ginagamit yung mga lawyers nila na binabayaran nila monthly. Tapos magsasalita sila ng hindi kaaya-aya, doon sila malimit mapahamak. Pagka ganon, may lawyer ka at may pambayad ka ng lawyer at merong mga issues, let him speak. Pastor, yung lawyer ba nagtatago ng issue? Yes, they're one of the best who could keep details. Kaya kapag yung lawyer ay may siniwalat na detalye sa kanyang kliyente sa nakalipas dahil sila ay nag-away, that's a bad lawyer. Dadali niya dapat yung issue mo hanggang kamatayan. That's lawyer. Pero kapag yung lawyer, nung maghiwalay kayo ng landas, binulat-lat ka, that's a bad lawyer. Hindi po dapat yon. Hindi siya marunong na lawyer at hindi bago. Panuntunan po yun sa kanila. Ang lawyer, yung issue na kanyang hinahawakan will die with him. Hindi pwede pong isiwalat yon. Kaya kapag humarap ka sa lawyer, ang tatanong ng lawyer, sabihin mo lahat ng nangyari na involved ka. Involved ka at hindi, gusto ko malaman ng detalye. Ganun po yung unang sasabihin ng lawyer. Ikaw ba yung pumatay? Hindi. That's direct. Anong kaugnayan mo sa pagpatay na to? Kung meron o wala, you have to say every details. Doon kanya iingatan. That's the lawyer. Ganito po yun. Para hindi sila magkagulo ulit kamukha nung nangyari nung una, they have to have a lawyer. Okay? Ito yung issue. Verse 5. For we have found this man a plague. Iba yung pananalita, plague na siya. Bakit? Sabi niya, one who stirs up riots among all the Jews throughout the world and is a ringleader of the sect of the Nazarene. He even tried to profane the temple, but we seized him. Tatlo yung kaso na ibinigay. This time meron na silang malinaw na kaso. One case, si Apostol Pablo ang nagsisimula ng kaguluhan sa mga Hudyo at sa buong mundo. Anong ibig sabihin? Lumalabag si Apostol Pablo sa batas ng Romano. Naalala niyo yung introduction ni Tertullius? Ikaw, dahil sa'yo, O Governor, most excellent, we have peace. Kaya kung yung unang case, it's patungkol siya dun sa yung advocacy ni Governor Felix na magkaroon ng kapayapaan. Unang issue, kaguluhan. Ayaw ni Governor Felix. Tama? Meron na nga sigurong kaso. Ikalawa, it's about sectarian or religion. Sinasabi nila, nagbubuo ng bagong relihiyon. Yang taong yan, mga kapatid, hindi po bago ang religion sa Judaism. Pharisee and Sadducees are two different religion sa Judaism. Hindi to bago. Ibig sabihin, kung merong mabubuo galing sa umbrella nila, hindi yan bago dahil sa kanila mismo, alam nila sa mismong Sanhedrin, nahati sila sa dalawa. Ito palang malinaw na dalawa na po yung kanilang relihiyon, tapos dadagdag yung Nazarene. Bawal ba yan sa kanila? Hindi. Pero yung pa rin ang ginamit nila. Okay, ringleader, pasimuno. Okay, siya yung tumatayo na leader ng mga Nazarenes. At hindi totoo yun. Kapag nasa Jerusalem ka, ang pinuno doon ay si James, the brother of Jesus Christ kay Mary. Kaya nga nung pumunta si Pablo sa Jerusalem, ang first person na gusto niya mahanap, si James. Dahil siya yung leader dun. Yung mga apostles, nagiwahiwalay na daw yung mga apostles, they went on different missions. Kaya ang natira sa Jerusalem ay si James, na siya yung itinulak dun sa hagdan ng Jerusalem at nalaglag nung siya'y nananalangin.
Isa pang accusation. Verse 6, he tried to profane the temple, but we see him. Nilapastangan niya ang templo. Ito yung tatlo na accusation. Nagsisimula ng kaguluhan against the law of the Rome. Nagsisimula siya ng bagong religion against daw yan sa law ng mga Hudyo. At ginugulo ang templo that is against God. Parang nasakop lahat. Alam niyo yun? Nasakop niya lahat yung problema ng Jerusalem. Verse 8. By examining him yourself, you will be able to find out from him about everything of which we accused him. Ito na naman yung mga nag-a-accuse. Yung mga accuser, verse 9. The Jews also joined in the charge, affirming that all these things were so. O yan na, kompleto, di ba? Yung lawyer, and then nag-a-affirm yung mga kasama niya na nag-aakusa kay Apostol Pablo. May maintindihan po natin. Si Tertullius ay isang lawyer na kinuha ng high priest together with some of the Sanhedrin. Sila yung mga Hudyo na nagsasabi, totoo ang sinasabi ng aming lawyer. Ay, intindihan po natin. Ayun po yung setup. At yun yung prosecution. Ano ang mangyayari sa verse 10? Sisimula na po ang defense ni Apostol Pablo. And when the governor had nodded to him to speak, Paul replied, magaling naman talaga yung governor. Hindi siya basta nagdesisyon at simply accuse Paul of anything. Gusto niyong pakinggan ano ang issue? Sabi naman ni Tertullius, kayo mismo, kahit examinin niyo, makikita niyo ang mga bagay na to. Anong sagot ni Apostol Pablo? Paul replied, knowing that for many years you have been a judge over this nation, I cheerfully make my defense. You can verify that if it's not more than 12 days since I went up to worship in Jerusalem. Ito na po siya. Maganda din ang introduction ni Paul. Ayan, he give respect sa governor. Nakikita po natin, hindi to yung gobernador ka, wala kang pake dito. There's a separation of state and church. Sa Pilipinas talaga may maganon. The separation of the church and the state. Pero under pa rin tayo sa isang umbrella ng gobyerno, kaya meron tayong Securities and Exchange Commission. Ngayon, hindi na natin na-distinguish yung separation of the church and state. Noong panahon ng mga pari, ang mga praile sa Pilipinas, there is no separation of church and state. Huwag kayong magtataka kung bakit ang mga simbahan at ang munisipyo malimit magkatapat o magkatabi or hindi sila malayo. Baka sabihin, Pastor, yung mga taream dati, ngayon hindi magkatapat yung munisipyo. Tanungin niyo po yung kasaysayan ng mga taream kung nasaan yung munisipyo na dati. Tingnan niyo po yung mga munisipyo. Halos magkatapat o magkatabi. Kahit pupunta kayong Bayambang, magkatapat, magkatabi. Ang Tarlac City, magkatapat, plaza lang ang pagitan. Nafifigure out nyo? Kamiling, hindi rin sila malayo. Katapat, katabi, adjacent. Hindi sila malayo. Bakit? Involved kasi ang mga praile sa kanyang panahon. Sa panahon natin, lalo ng 1987 Constitution, there is separation of state. Ang problema, kapag pumapasok ang eleksyon, ang pinupuntahan ng maraming politiko ay mga pastor, mga churches. Anong ginagawa? Nagsusolicit ng boto. Pakakainin sa Jollibee, sa McDo, yung mga pastor, tapos bibigyan ng 1,000. Depende sa kakausapin mong magbibigay sa iyo. Usually, combo meal is spaghetti and chicken. Basta bakit mo alam? Alam ko po, nakapunta na ako eh. Hindi lang ako binigyang 1,000. Tuloy, sa maing loob ko. Hindi pa. Nakasabay ko na sila minsan.
Sa mga tarim, hindi naman. But sa marami pong lugar, mayroon pong mga ganon. Ano nangyayari? They keep money and they get involved. Yung Iglesia ni Cristo, mamimili siya. Ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo ay magsusurvey muna. Kung sino yung mga posibleng mananalo, yun daw ang kanilang i-declare na mananalo. Did I know it? May kakilala po ako na yung anak niya ay wala nang ginawa, pinaalaga yung anak, tapos siya, araw-araw siya nagsusurvey bago eleksyon. Kaya nung nasurvey na nila kung sino yung lamang na presidente sa Kamiling, they declare kung sino yung, ito po yung dideklara ng Iglesia ni Cristo as president sa Kamiling. At least Kamiling, alam ko po, sigurado ako doon. Yung anak niya, pinaalaga niya sa kanyang nanay, siya nag-survey. Tapos ito, yun po yung problema nito. The church is separate, dapat hiwalay siya, but they get involved. Dahil sa pera, sama-sama sa pera, ito yung pera, kasali yung pera, babayaran yung simbahan, babayaran yung mga pastor, babayaran yung si Felix Manalo, yung mga kasama niyang mga diakono, and then they'll decide. Nawawala po yung separation nito. Alam niyo ba yon? Yung difficulty niya. Kaya dito, mga kapatid, when Paul make his defense, okay, hindi naman talaga pinakikialaman ng Rome ang religious practice ng mga Hudyo. They have their own freedom. Kaya yung pag-issue nila about sect, o pagbubuo ng religion sa loob ng Judaismo, wala namang problema doon si Governor Felix. Hindi na magiging issue yan. At hindi na yan pag-uusapan ng malaki. Ang problema niya yung kapayapaan, yun ang kanyang issue. Okay, so itutuloy po ni Pablo ang kanyang sagot. Sabi na, I've been 12 days nang galing ako sa Jerusalem. At of course, magiging 18 days na po yan dahil po dyan. Tapos verse 12, and they did not find me disputing with anyone or stirring up a crowd, either in the temple or in the synagogues or in the city. Neither can they prove to you that they now bring up against me. Ano bang ginagawa ni Paul sa temple? Is this purification. Paano siya manggugulo? Nagpo-purify ka, tapos manggugulo ka? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Tuloy po natin yung kanya. Ako din sinasagot na niya yung unang niyang issue. But this I confess to you. Ito po yung sagot niya sa mga susunod na issue. But this I confess to you that according to the way which they call a sect, by the way, familiar si Festus, si Felix, patungkol dyan. Sasabihin niya rin mamaya, I worship the God of our fathers, believing everything laid down by the law and written in the prophets. Para may problema na sila, no? Religion in Judaism, at sinasabi nila Paul is against God dahil ginugulo yung templo. Ito yung sagot ni Apostol Pablo. I worship God, the God of our fathers. Ang accusation kay Paul, si Pablo ay gumagawa ng isang religion at siya ay tao o isang Hudyo na nilalapastangan ng Diyos. Sabi niya, kay Governor Felix, Gob, I confess, yung tinatawag nilang, sabi sa verse 40, for this I confess to you that according to the way which they call a sect, yung mismong tinatawag nilang sekta, ito rin nag-uudyok sa kanya na isasamba. Sabi niya, I worship the God of our fathers. Ang pinag-uusapan, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yung sinasamba ng aming mga ninuno na father, yun ang aking pinuntahan sa Jerusalem. I worship. Yung Diyos na nakasulat sa batas, that is the Torah of Moses, at yung sinulat na mga propeta, that's the next portion of the Old Testament. Sabi niya, yung Diyos na yun ang sinamba ko.
Yun ang pinunta ko sa Jerusalem. Tapos sabi niya sa verse 15, having a hope in God, which these men themselves accept. Ito mga taong ito na yung Diyos ng Old Testament, na sinasamba ko nung ako'y nasa Jerusalem, yun din yung Diyos nila eh. Yun yung tinatanggap din ng Diyos na nakasulat sa Old Testament. Na mayroong pag-asa, na mayroong resurrection for both the just and the unjust. Pakinggan niyo mabuti ito. Hahatulan ng Diyos ang mabuti at masama. Ibig sabihin lahat tayo hahatulan. Sabi niya may resurrection. Ganito yun. Pag sinabi nating resurrection, yung kaluluwa ng tao at ang kanyang katawan pagsasamahin. Mabuti ka man o masama, ito man ay mananampalataya at hindi mananampalataya. Kung namatay ka na, yung katawan mo na nasa libingan bubuin ulit ng Diyos, tapos yung kaluluwa mo pagsasamahin ulit. At babaguhin yung katawan at katawan na hindi mamamatay. Ikaw man ay may pananampalataya kay Jesus Christ o wala, pagsasamahin pa rin yun. Yung sinasabi ni Apostol Pablo na kanya sinasampalatayanan, that there is a resurrection for the just and the unjust, na nakalagay din naman yan sa Old Testament. Ibig sabihin, kapag ikaw hindi nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, pag namatay ka, dumating na si Jesus Christ, pagsasamahin yung katawan mo at yung kaluluwa mo, pagkatapos pareho pong dadalhin yun sa impyerno. Dadalhin pong parehas yun. Yung mananampalataya, yung kanyang katawan at yung kanyang kaluluwa, pagsasamahin at dadalhin sa piling ng Diyos. At dadalhin sa bagong langit at sa bagong lupa. Naintindihan po natin. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Mamaya po, ibibigyan natin to ng bagay na yan. And sabi niya, so I always take pains to have a clear conscience toward both God and man. Verse 70. Now after several years, I came to bring alms to my nation and to present offering, which doing this, they found me purified in the temple without any crowd or tumult. But some Jews from Asia, they ought to be here before you and to make an accusation, should they have anything against me. Ang problema yung nag-a-accuse absent. Alam niyo yan? Yung nagsabi ni si Apostol Pablo, ang pinagmumula ng gulo, absent. Alam mo yun, kung sa issue ng barangay, tapos na yan. Kapag ang nag-aakusa ay wala, tapos na po yung case. Papalitan natin. Kapag walang witness, tapos na po yung kaso. Tapos na yung case. Dapat. Bakit? Yung nagsasabi na si Apostol Pablo ay gumawa ng kalokohan, wala. Absent. Yung witness o primary witness, absent. Tapos na yung case dapat. Yun po yung mahirap sa kaso, no? Alam yung Pilipinas, bakit pastor nagtatagal yung kaso? Misa walang saksi. O, pinag-uusapan yung mga sabongero, ano? Hindi mo alam sa mo ilalagay yung puso mo doon. Yung sabongero mandaraya, pinatay. Masamang loob mo, hindi. Baka akala nyo, nagsasabong lang yun. Nanloloko yun. Yun po yung issue nun eh. Niloloko niya yung boss niya. Di natin alam sinong alam ng boss. Alam mo yun, ang problema ngayon, sinong saksi na iyaharap na yung inaakusahan, siya yung nagpapatay. O, kailangan may saksi. Sabi niya, botohan ng tataas ng kamay. Dali naman depensaan yun eh. Baka nangangatilang kilikili nun, nataas yung kamay, tapos na yung kaso. Narinig mo, hindi niya narinig. Ay, yung mga gano'n na issue. Pagka gano'n, how can it stand? Ganito po yung case ni Paul. No witness. Saan yung nag-aakusa? Sino nagsasabi na si Pablo gumawa ng kalokohan? Kaya sabi na, dapat, nandito nga yun eh. Alam niyo ba, kaya nga si Governor Felix magbabago ng
bibigyan ng freedom si Paul, nakakulong siya pero malaya sa nabibisita ng kanya mga kabag-anak. Hindi siya ikukulong as in kulong-kulong na kulong. Tutuloy po natin. Anong ginawa ba kasi ni Paul? Naghumingi siya ng pera mula sa ibang mga simbahan at dinala sa Jerusalem. That's why he bring alms and money for the church in Jerusalem. Ito po yung tulungan ng mga simbahan. Ang kalimitan nito, ang simbahan sa Macedonia ay nagkukolek ng pera para tulungan po yung Jerusalem Church sa kanilang mga needs. Kung bakit nagkaroon din ng issue sa Corinto, di ba? Yung Corinto, pera, issue ng pera. Sabi ni Pablo, nangako kayo dyan. Ngayon, di nyo bibigay. Pero kung magbibigay ko, first day of the week, kukolektahin. Para pagdating ko, wag na kayo mangolekta. Bigay nyo lang at dadali natin sa Jerusalem. Kaya nga yung 1 Corinthians 9, o yung Corinthians 9, it's about giving sa ibang churches. Yun po yung pinaka-issue. Ito sinasabi ni Paul, bakit ako manggugulo? Nagdadala nga ako ng tulong para sa mga tao sa Jerusalem, tapos ako yung manggugulo? O yun po yung sinasabi ngayon kay Governor Felix ni Apostol Pablo. Tapos in verse 20, or else, let these men themselves say what wrongdoing they had found when I stood before the council. Meron ba silang masasabi na ginawa ni Paul against the law? Other than this thing, I cried out while standing among them. It is with respect to the resurrection of the dead that I am on trial before you this day. Pag wala pong resurrection, walang kwenta ang buhay sa mundo. Let's enjoy and be merry, for tomorrow we will die. Pero dahil mayroong resurrection, may hinihintay tayong pag-asa, a better heaven and a better earth, na meron tayong pupuntahan pagkatapos po nito. Ano kaya yung hatol? Ano yung verdict? Ano yung judgment ni God? Tingnan po natin ang kanyang judgment. But Felix, verse 22, having rather accurate knowledge of the way, put them off, saying, when Lysias the tribune comes down, I will decide your case. Parang ay kakaiba, no? Dinala si Apostol Pablo kay Governor Felix. And then inaakusahan siya about the way, that's Jesus Christ. Pagdating sa 22, specific po yung pagkakalagay ni Dr. Lucas. Si Governor Felix ay meron siyang accurate knowledge about Jesus Christ issue. Tama, no? Sabi na pagdating ni Lysias, tungkol na lang pag-uusapan ng bagay na yan. Verse 23. When he gave orders to the centurion that he should be kept in custody, but have some liberty, and that none of his friends should be prevented from attending to his needs. Ano ba naman nakakulong yan? Ay, kita na yung issue ni Governor Felix. Para sa kanya, wala siya nakikitang issue kay Paul. Bakit? Kung yan may ginawang masama at para kay Governor Felix masama ang ginagawa ni Apostol Pablo, then there should be no liberty at parurusahan na lang yan at tatapusin na ang issue dito. Pero hindi, isipin niya yung freedom. Malaya siya, wag siyang nandun siya, pero hindi siya ikukulong doon sa kwadradong kulungan. Huwag din hahadlangan yung mga kamag-anak niya at mga kaibigan na bibisita sa kanya. See the freedom? Verse 24. Some days Felix
came with his wife, Drusilla, who was a Jewish. Ito maintindihan siguro natin, bakit si Governor Felix ay meron siyang magandang pananaw about Jesus Christ all the way, dahil yung asawa niya ay isang Jewish. And he sent for Paul and heard him speak about faith in Christ Jesus. Di ko alam kung matutuwa si Paul dito or, alam niyo yun? Si Paul ba, pastor, ay matutuwa? Kung ikaw yan, natutuwa ka ba? Yes. Kung ako yan. Kung ako si Paul, natutuwa ako sa pribileyo to speak to the governor about the gospel. At magtuturo ko about Jesus Christ. Isang pag pinapagturo ako sa pamahalaan, sa mga sektor na pwedeng magturo. Isa sa request ko, if I am allowed to teach what I have to teach. Pag sinabi nilang yes, doon po ako nagtuturo. Pag sinabing hindi, kailangan mo sundan ito, hindi po ako nagbo-volunteer sa ganon. Gusto ko, pag pinayagan ako, tuturo ko yung tuturo ko. Si Paul has the biggest privilege para makipag-usap sa isang gobernador. Ang topic is faith in Jesus Christ. Ang pundasyon ng kaligtasan. Verse 25, gaano katagal? And as he reasoned about righteousness and self-control and the coming judgment, Felix was alarmed and said, "Go away for the present." Anong ayaw niya marinig? Gusto niya naririnig si Jesus Christ. That's one. Pero pag napag-usapan na ang katuwiran at pagpipigil sa sarili at ang paghatol ng Diyos, stop muna, next topic na lang. Hindi natin alam bakit nakakatakot ang judgment. At the same time, he hoped that money, would be given him by Paul. So he sent for him often and conversed with him. Ilan taon yan? Sabi niya sa verse 27, when 2 years had elapsed, Felix was succeeded by Porcius Festus. And desiring to do the Jews a favor, Felix left Paul in prison. Ito yung tinatawag nilang justice delayed. Bakit nangyayari ito? Ulitin natin yung kwento. Si Apostol Pablo, malapit na sa Rome, at nandun pa rin siya sa Asia Minor. Gusto niya pumunta ng Rome para mangaral ng salita ng Diyos, but he must go through Jerusalem. The purpose of delay, at ito yung paraan para si Apostol Pablo makarating sa Rome. Pastor, kung pinalaya siya, pwede naman siyang pumunta sa Rome by his own. Pero hindi ng paraan ng Diyos. Ulitin ko, sabi ko nga sa inyo nung una, kung ako si Paul, hindi ako pupunta ng Jerusalem, I'll go to Jerusalem immediately. Magsasama ako ng mga mananampalataya sa Philippi, especially kung yung mga Philippians ay mga dating sundalo o retired soldiers. Madaling pumunta sa Rome. Hindi yan basta mapipigilan. Bakit madali? Unang-una, si Paul ay Romano. Roman citizen. He can go anytime. Katapos, kasama mo yung mga retired soldiers. Di mas madali. Sana. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, Paul will go through Jerusalem. Tapos, puputang sa Caesarea. Then from there, pupunta na ng Rome. That's God's direction to spread the gospel. Pero na mabigat dito. Justice was delayed. But God had let it. O pinhinayaan ng Diyos na mapangyari ito. Pero merong malungkot na kwento rito. Kung iniisip niyo, Pastor, malungkot si Paul. No, yung gusto niya may bahaging salita ng Diyos sa mga Romano. Governor Felix is a Roman. Binahagi na ang salita ng Diyos. Ito pa yung malungkot na part. Governor Felix neglect the gospel.
Pinakinggan ni Governor Felix ang gospel, ang mabuting balita. Naririnig niya ang gospel. Hindi niya sinapuso. Pinasok ko dito, inilabas sa kabila. Malamang-lamang si Governor Felix ay napunta sa impyerno. Kaya pag tayo, una, hindi ka nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos, pakinggan mo to, baka pupunta ka sa impyerno. Don't listen, nasa inyo po yun. Pag hindi nyo pinakikinggan ng mabuting balita at hahayaan ninyo ang buhay ninyo na ganyan at naaabutan kayo ng kamatayan, susunugin ka ng Diyos sa impyerno, walang tigil hanggang sa walang hanggan. Enjoyin mong hindi ka makikinig ngayon. When you go to hell, you will realize, malalaman mo gaano katagal ang walang hanggan. Uubusin mo ang number, nasa impyerno ka pa din. Kaya pag di kayo nakikinig, basta pumupunta lang sa church. O sige, pumupunta, di ka makikinig. At pag napunta ka sa impyerno o nakamatayan mo yan, tandaan mo to. There is no other hope. Isa lang ang bayad para sa kasalanan, si Jesus Christ. 2 years nakikinig si Felix, si Governor Felix. Pinabayaan ang gospel. What if you die? Today or tomorrow. Baka sabihin niyo, Pastor, matagal pa yung buhay. Hindi ba kayo natakot na nagpasabog ng bomba ang United States of America sa Iran? Alam niyo ba gaano katindi yung bomba na yun? Kung bakit nila pinag-isipan ng ceasefire? Yung bomba na yun, ay hindi ito yung pagtumama sa matigas na bagay sa sabog. Hindi siya ganun. Matigas po yung bomb, babagsak muna siya at manunuot siya dun sa building. Tapos, pag narating na yung level, doon po siya pasasabugin. Tanong niyo, sino tutulong sa Iran? China at Russia. Sa West Philippine Sea, sino yung kaaway ng China? Philippines. Palagay niyo, kapag naggera, sinong unang-unang titirahin ng China? Philippines, para makuha yung dagat at lupa natin. At yung langis sa Pacific Ocean ng Pilipinas. Sabihin na sa akin, matagal pa ang buhay. Di ba kinatakot? Baka magkaroon ng World War III. Buti nagka-ceasefire. Tandaan niyo po ang Russia, anything na gusto ng Amerika, kukontrahin ng China, ng Russia. Sabi, kakampi natin ng Russia, magbibigay ng baril. Hanggang ngayon, natapos na po yung 9 years, wala pa yung baril na bagong darating. Sabi ng dating president, bibigyan tayong bagong baril. Wala naman dumating. Sabi na, bibigyan ng US, puro luma. At least luma. Yung Russia, wala. But when there is war, saan yung Amerika against ang Russia doon? Kaya pag tumulong ang USA sa Israel, tutulong sa kabila ang Russia kasama ang China. Malayo pa yon. Paano kung namatay ka ngayon? Pababa ng pababa ang heart attack rate ng Pilipinas. Baka sabihin niyo, Pastor, pang matanda yan. Tanungin ni mamaya si doktor. Anong edad ng youngest patient na heart attack? Sabihin niyo, Pastor, yung diabetes pang matanda. Sino nagsabi sa inyo? Noon yun, kasi hindi nagpapacheck up yung mga tao. Ngayon, nagpapacheck up na sila, alam na nila. Kaya pag sinabi natin, Pastorin, bahala ka na sa gospel, di ako makikinig dyan. Ano sa iyo? Kung hiwalay ka sa Diyos, di hiwalay ka sa Diyos. Sino ka mo?
Alam mo yun, minsan nayabang natin, ako makikinig. Hindi, huwag kang makinig. Pag napunta ka sa impyerno, huwag mo kami sisisihin. Pag nakita tayo, nasa impyerno ka, nasa langit kami. Tapos sasabihin mo, mainit dito, pakisawsaw yung daliri mo dyan. Hindi na pwede po yun. Merong malaking bangin, sabi ni Abraham, doon sa mayaman na namatay. Ito yung malungkot na part. People neglect the gospel. When you keep on neglecting it, kamukha nito, tandaan niya salitang ito, sometimes His mercies will end. Paano pag inabutan ka ng habag ng Diyos? O pagtigil ng habag ng Diyos? And hell is coming. Kaya nga ang tawag ng Old Testament sa impyerno ay bottomless pit. Dahil mas maraming pupunta doon. Gusto mo ba tumagdag? Huwag kang makinig sa Biblia at pabayaan mo at huwag hintindihin ang mabuting balita. Gano'n lang kasimple yan. Huwag kang makinig sa salita ng Diyos. Pabayaan mo ang salita ng Diyos, huwag mong pakinggang mabuti. Pupunta ka sa impyerno kasama ni Satanas at susunugin ka hanggang sa walang hanggan. Kung ayaw mo mahiwalay sa Diyos for eternity, pakinggan mo mabuti ang mabuting balita. Manalangin po tayo. Panginoon, may nakakatakot ang naging kalagayan ni Felix. Narinig ang mabuting balita and keep on neglecting, rejecting it himself, lalo na pag pinag-usapan ang katuwiran at ang inyong paghatol. Hiling namin na kami lahat na nandito, pakinggan mabuti ang inyong mabuting balita. Tulungan kami na aming makita ang aming habag na kaligayahan. We need you. We need our Savior. Nawa ang lahat na nandito ay magkaroon ng pagsisisi sa kanyang kasalanan, pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. At gayon din kami, magpatuloy nawa kami in spreading the gospel. Because we have a story to tell para sa iba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.